Ito. Again, topic number 2 na tayo, which is fraction decimal percent. Okay? So, after a 20% increase, the price of an item becomes 840 pesos. What was the original price? So, konting explanation lang paano nyo i-approach yung mga ganitong uri ng problem. Pagdating sa mga percent, interest, ganyan, tandaan nyo lang lagi to. Original plus yung change, plus or minus pwedeng nag-increase, pwedeng nag-decrease, tapos kung ano man yung new. Yan, tandaan nyo lang yan. Diba? So, anong gagawin nyo dyan? After a 20% increase, the price of an item becomes 840 pesos. So, kung gagawa ako ng equation mula sa ganyang statement, paano ako gagawa? Yung original, di ba sabi, what was the original price? So, ibig sabihin, dito sa equation na to, ito yung nawawala. Tama? Tapos, yung change, dito na mag-a-apply yung percent. 20% increase. Sabi increase, kaya ipa-plus ko siya. Okay? Plus, kasi increase. Tapos, 20%. Pag sinabing 20%, 20% nung original. So, ano ba yung original? Di ba yung original ay x? So, 0.2x. Okay? Equals new. Ano yung new? Ito na yung ending, 840 pesos. So, ayan na yung isosolve nyo. Okay? So, magkakaroon ako ng, ano ang x plus 0.2x? That is 1.2x. Di ba meron niyang invisible na 1 kapag x lang siya? Equals 840. So, ito, kapag dinivide nyo yan, the answer is 700. Bakit may 0.2? Saan galing yung 0.2? Yung 20%, kapag kinonvert sa decimal, ang ginagawa natin is, di ba kung ito yung percent sign, nandito yan. Ang gagawin mo pag nagko-convert ka to decimal, ililipat mo 2 beses, 1, 2. Ayun. Kaya siya naging 0.2. Sir, paano kung fraction like 2 over 10? Pwede rin. Kung gusto niyo 20 over 100, pwede rin. Saan nanggaling daw yung 1.2? First, grade 7. Adding polynomials. Kapag nag-a-add tayo ng polynomials, dapat similar terms. Pag sinabing similar terms, anong ibig sabihin nun? Same yung variable. Ano yung variable natin dito? Yung x. So, kaya pwede nating i-add yung numerical coefficient. Diba? So, meron kang 1 plus 0.2, 1.2. Okay? Paano mag-divide ng mabilis? Practice lang yan. Okay? Kung gusto nyo mag-divide ng mabilis, paano ba pwede? Gawin nyo. Kung ako, halimbawa, pwede nyo gawin, kung ayaw nyo ng decimal, i-times nyo both sides sa 10 para magiging, magiging 12x na lang yan equals 8,400. Pero ganun din di ba? Halimbawa, kung iso-shortcut, iniisip nyo, pwede nyo gawing 12x equals 8,400. But naging 12x kasi minove ko sa kanan. So, ito, lalagyan ko din. Kung anong ginawa mo sa kaliwa, gawin sa kanan. Tapos i-divide mo na to, di ba? Pag in-imagine mo yan, ang 8,400, ano ba ang 8,400? Divide mo sa 12. Di ba ang 12 ay parang ano ba yan? 6 times 2. O ang 8,400 divided by 2, ano ba yan? 4,200. O, di ba? Tapos ito, alam mo na ang 42 divided by 6 ay 7. O, tapos ayun, may 100 ka lang. 700. Pwede na rin, di ba? Mabilis. Nakakuha nyo ba? Okay, next tayo para makarami. Ito. Very simple. Express 0.125 as percent. Okay. Sir, how about kunin yung 10% ng each option? Pwede naman, kaya lang sobrang medyo trial and error yun. Kung alam mo na yung concept, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo hindi nyo na kailangan mag-trial and error kung marunong naman kayo mag-divide ng decimal. Sir,
gusto kong refresher ng decimal, punta kayo doon sa YouTube. Meron, sabi ko kanina may crash course, di ba, ng basic math. Meron akong topic dyan, decimals. Mag-practice kayo after nito. Pwede yan. So, anong ginagawa? Pag decimal 2%, i-move lang. Di ba? Move lang 2 beses. Move 2 times pa kanan. O yan, ganyan na tandaan. So, yung 0.125 na yan, 1, 2, ayun. So, magiging 12.5 tapos percent. Letter B. What if this is the kind of test in A? Okay. Yung mga unang question per topic, madali yan. Kaya, huwag kayong mag-expect ganyan yung tanong Popost nyo to, sir. Popost natin Naku. Okay, next. O yan. Ito, mahilig din ng mga ganitong simpleng question about discount, mga VAT, ganyan. Pabalik daw sa last question. Ito. Anong question dyan? Math is my best subject. Good job. Sa inyo ipopost. Sige, screenshot nyo to. Screenshot. Yan. Bawal calculus exam. Bawal. Okay na screenshot na. Okay. Sige. Okay. An item cost 2,000 pesos. It is discounted by 25% and then subjected to 12% value-added tax based on the discounted price. What is the final amount paid? So, ang haba naman ng problem. Minsan, tatama din na kayo kagad. Ano kayang isasagot niya dyan? Okay? So, anong pwede nyo gawin dyan? So, yung iba sa inyo, posible makukuha nyo na yung sagot. Mabilisan. Actually, madali lang tong problem na to. Pero step by step natin para din maintindihan ng iba. Okay? So, ano yung concept na gagamitin lang din natin? Tandaan nyo yung sinabi ko na ano yung sabi ko kanina? Original. Tapos plus minus nung change equals yung new. Parang ganung concept lang. Okay? Punta muna tayo sa first statement. An item cost 2,000 pesos. So, ibig sabihin, ito yung original. Okay. It is discounted. So, pag discount, plus or minus? Minus. Okay? By 25%. Ano yung 25%? I-convert natin into decimals. Decimal number. Kanina, decimal to percent pa kanan. Kapag naman percent to decimal, pakaliwa. Okay? So, 1, 2, dyan manggagaling yung 0.25. Okay? Pero, 0.25 ng nung original. So, wag nyo kakalimutan ito ay 0.25 nung original. Tandaan nyo, ang change dito laging percent nung original. Okay? So, ano ngayon ang new? Pag sinolve nyo yan, 2,000 minus 0.25 ng 2,000. Ano ang 0.25 ng 2,000? Parang, di ba ang 0.25, 1/4 lang naman yan. So, ang 1/4 ng 2,000 ay 500. So, ibig sabihin, ang new mo is 1.5. Okay. Nasusundan nyo yung logic? May i-add lang pala ako dito. Another technique lang din pagdating sa percent. Isipin nyo lang, nagpunta kayo sa mall. Nung nagpunta kayo sa mall, bibili kayo ng damit, naka 25% off siya. Diba? Kapag naka 25% off ang isang damit, ang ibig sabihin nun, yung 75% yung binabayaran nyo. Kasi ang concept ng percent ay 100. Diba? Pag sinabing percent per 100. Kaya kapag 25% yung discount, yung 100 minus 25 which is yung 75, yun yung 75% na binabayaran nyo. So dito, sa case na to, kung ayaw nyong magdaan sa ganyang original plus minus change equals new, ang pwede nyong gawin is, 25% pala yung discount. Di kunin ang babayaran ko dyan,
75% ng 2,000. Pag kinuha nyo yung 75% ng 2,000, lalabas dyan 1,500 din. Okay? Next tayo. Sabi, sinubject naman to 12% value-added tax yung discounted. Ano yung discounted? So, ang magiging, i-re-apply pa rin natin to, orig minus equals new. Pero sa case na to, ang starting point na natin is yung 1,500. Sinubject daw to additional 12% value-added tax. Ayan, VAT. VAT. Saan napupunta yung tax natin? Okay. So, ito, ang mangyari, plus. Kasi value added, di ba? Ilang percent? 12%. So, ang 12% pag ginawa kong decimal ay 0.2. So, magiging 0.12. 0.12 ng ano? Nung original, nung 1,500. Okay? Tapos, ito na yung magiging new. Ito na yung ending na tinatanong. What is the final amount paid? Okay? So, pag sinolve nyo yan, 1,500 times 0.12, plus 0.12 times 1,500, ano magiging sagot? Ano ang yung 1,500 ay 1,500 plus 180 equals 1,680. Okay? Oh, sir, paano saan nanggaling 180? Oh, sampulan ko na kayo ng pagmumultiply ha. Pero ang decimal pang grade 5 yan ha. Nako po, college na kayo, hindi kayo mag-decimal. Times 0.12. 2 times 0, 0. 2 times 0, 0. 2 times 5, 10. Carry 1. 2 times 1 is 2 plus 1. So, 3. Tama ba? O, tapos, 0, 0, 5, 1. Ayun. 8. Tapos, since merong decimal point dito, ilan yung digits sa kanan? Dalawa. 1, 2. Ayun. Kaya 180. Hindi. Tandaan nyo, paano mag-multiply ng decimal, tsaka mag-divide. Very important yan. So again, if you want, you can go back dito sa sinabi ko kanina na meron tayong resources. Puntahan nyo to doon sa playlist natin. Free Basic Math Crash Course. Meron akong 10 lessons yan ng elementary math. Nagsimula ako ng prime factors, may LCM, PEMDAS, decimal, fraction. So, matatouch yan dun. I think meron ding scientific notation dun. Okay. So, move tayo.